Hello, what is up mga moms sir? Mama ko po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Venomized Black Panther tsaka si Venomized Captain America. Pagsabayan na natin sila kasi halos pareho lang naman yung steps na gagawin natin dito. And first step, kailangan natin baklasin yung head. Tapos yung mga kamay. Ito. Yan. Tsaka yung shield, mga accessories nila. Dito kailangan natin maging careful kasi dito pinapasok yung yung kanyang shield. Tanggalin rin natin to. Okay, dali lang naman tanggalin. Kung nahihirapan kayo tanggalin, gamit kayo ng ng blower. Yan. So ito yung kamay ni Black Panther. Tapos yung tail niya ito rin. So wala nang kailangan tanggalin kundi yun lang. Hindi naman natin kailangan tanggalin to up to the very last na joint. Konting-konting upgrade lang yung gagawin natin dito. Yan. So first step, kailangan natin ng mga alligator clips tulad nito. Para kunwari, itong shield, mahawakan natin dito para pag in-sprayan natin, hindi madadama yung kamay natin. So ito yung gamit nating spray. Bosny Flat Clear gamit natin. So make sure na well shaken yung bottle, tapos multiple thin coats yung recommended versus one thick coat. Okay, tara, sprayan na natin. Okay, tapos na tayo mag-spray ng top coat. Actually, yun yung nag-act as primer natin, yung top coat na clear from Bosny. So ganito na yung kanyang quality. Medyo naging matte yung finish ng surface. Kaya pwede na natin to lagyan ng mga washes. Okay, ito rin yung iba't ibang parts. We have the tail and the head. Tapos ito yung body. Ayan. Naging matte talaga siya. So maganda na to i-customize kasi kakapit na lahat ng paint dyan. So pag nag-spray tayo ng clear, tinatanggal niya yung factory finish na super gloss. Na hindi naman super glossy, pero kasi pag yung factory finish tapos nag-paint kayo, mag-gloss over lang doon yung paint. Hindi kakapit yung paint. So kaya tayo nag-spray ng clear top coat para magkaroon ng tooth yung surface for better adhesion. Okay, next step. Okay, first step, mag-apply tayo ng wash using page 179 Black Armored Komodo Water-Based Primer. Ito yung gagamitin nating brush para mas malawak yung surface na madadaanan niya. Okay, try natin dito sa body. Maghanda na rin tayo ng tissue kasi hindi kailangan tumagal ng paint dun sa surface para hindi siya masyado mag-darken. Okay. Dagan pa natin ng tubig. Yan, ganyan lang siya. Kailangan lang niya ma-absorb. Kaya natin ginagawa to para malagyan ng dark hue yung surfaces. Tapos after nito magda-dry brushing tayo. Try natin punasan. Close up natin. Yan. Pag masyadong malabnaw, dagdagan natin ng paint. Kasi parang wala nangyayari. Kunwari ganyan. Yan. Tapos saka natin siya punasan. Kitang-kita yan dito sa white na areas. Kasi yun sa blue areas, hindi mo masyado makikita yan. Pero at least, magda-darken siya. Hindi siya yung super light. So pinadagdagan natin ito ng depth. Yung surfaces ng action figure natin. Kasi maganda naman yung sculpt eh. Diba? Maganda naman eh. Ini-improve lang natin yung paint. Kasi nandun na eh. Nandun na yung canvas. Nagpe-paint na lang tayo dun sa canvas. Punasan natin. Okay. Ayan, mas kita tong ganito. Ayan. Mas weathered siya. Gagawin natin to sa buong surface ng action figure, pati kay Venomized Black Panther.
Alright, ito na yung status ng ating action figures. So ito na si Black Panther. Yan. Venomized Black Panther. So ito na yung kanyang texture. Medyo mas nag-darken na yung hue ng surfaces. Ito rin si Venomized Captain America. Yan, front, back. Ito na yung mga heads nila. Yan. Mas weathered na siya. Yan. Ito yung shield. Gusto ko yung design nito kasi parang nilalamon ng symbiote yung shield eh. Angas. Okay, next go. Try natin pintahan tong area na to. Ito. Kasi parang dapat white yan eh. Ayan. Hindi ko sure kung intentional yun ni ZD Toys na hindi nila kanulayan ng white yung area na yun. Okay, try natin to. Hindi naman kailangan super precise. Kasi i-weather pa rin natin to eh. Ngayon, kung gusto nyo kuwari mas nag-darken pa to, no? Pwede kayong maglagay din ng white dito. Yan. Para lang mabalik yung kung gaano nyo kagustong maging white pa yung star niya. Pwede nyo namang gawin yun. Ayan. Pwede rin dito sa bicep since parang naparami yung dumi, pwede nyo lagyan dito. Alright, next gamit tayo ng Hero Paints na Cobalt Blue para sa dry brushing dito sa Captain America. Okay, tanggalin lang natin yung moisture ng paint dito sa papel. Tapos magtira lang tayo ng konting amount of paint dito sa bristle. And then try natin i-dry brush dito sa likod. Don't worry about dun sa detailing kasi pwede naman natin daanan yan mamaya ng white eh. Dito muna tayo. So, lahat ng blue parts, pwede natin daanan yan. Mas nakikita na yung definition ng kanyang mga veins, muscles, tsaka armor. Ito yung pinakamaangas na accessory, yung shield. Hindi natin dry brush. Ang ganda yung dry brush nito. Don't worry about the star, pwede patungan yan. Pwede patungan ng white yan. Saka maganda rin parang may weathering na blue. Okay, dito naman kay Black Panther naman tayo. Teka, dito na muna siya. Dito naman kay Black Panther, ang gagawin natin pang dry brush ay ito, Intense Violet, saka sunod to purple. Ayan. Intense Violet muna tayo kasi mas dark siya eh. Ayan. Ang daming moisture ng Intense Violet. Ay, matanggal. Pero maganda tong kulay na to. Yan, dry brush lang tayo. Intense Violet. Angas.
Don't worry about the details. Saka na natin yan naayusin. Ang mahalaga yung mga broad strokes muna bago kayo mag-details. In this case, yung ano muna, yung dry brushing para makuha natin yung value. Saka na tayo mag-details after nito. Dami pa rin moisture, pero okay lang. Mas nata-transfer din yung paint. Okay, ito na yung Black Panther na Venomize. Susunod natin, ito naman magenta naman yung gagamitin natin for dry brushing. Daming moisture nung ano nito, pero ang ganda ng kulay. Ganda ng kulay ng Intense Violet. Hindi ko natanggal yung kulay. Teka lang rinse ko lang yung brush ko. Okay, game. Tayo sa likod mag-start ulit. Nice. Ganda ng ano? Ganda ng magenta against intense violet. Ayan angas. Nagagandahan ako dun sa sa color combination ng intense violet tsaka itong magenta. So para siyang cool tsaka hot. Cool color tsaka hot color pinagsama. Okay, next naman kay Captain America naman, light turquoise naman yung panda dry brush natin. Ito yung next layer ng dry brushing natin dito. Ayan, para mas magkaroon ng next level of highlights. Right, start tayo sa likod. Gusto ko talaga itong turquoise na to. Ganda ng kulay niya. Gagawin natin to sa lahat ng blue na parts. Okay, ito yung shield natin. Angas talaga ng turquoise. Okay, next step kay Captain America. Lagyan natin to ng wash na leather brown kasi tinitingnan ko yung mga references sa Hot Toys. Leather brown yung ano niya, yung gloves niya. Ayan, ganito. Mas tactical. Yung naman, yung reference naman kasi nitong yung sculpt ni Venom sa Maximum Venom na Spider-Man na show. Pero gusto ko lang na na brown yung gloves niya. Yan, dito rin pala sa pouch tsaka dito sa boots niya. Gawin nating brown. Kahit wash lang yan, ganyan lang. Try natin to medium skin tone for additional highlight dito sa ating mga leather parts. Gamit na rin tayo ng earth tan combined ng medium skin tone for additional highlight sa mga leather parts natin. Tulad dito sa boots.
Okay. Okay, tapos tayo sa leather brown. Ang nawala dito kay Captain America na gusto ko idagdag sana yung tatlong stripes niya rito sa torso na red. Yan dito. Kahit sa atin lang na blood, parang blood effect dito siguro. 1, 2, siguro dito. One. Hindi naman kailangan super perfect yung ano eh, yung mga blood effects eh. Pwede mag-overshoot dyan oh. Ayun. Tapos dito 3. Yan. So yan, parang ganyan na lang ginawa ko. Dito pa pala sa shield, kailangan pala to leather brown din pala to, yung handle. Okay. Okay, sa teeth naman, pintahan natin ng white. Kahit dry brush lang. Alright, next step, naisip ko pwede rin tayo maglagay ng leather brown dito. Kahit streaks lang of leather brown, sections lang. Para lang ma-visualize na parang yung symbiote, nababalutan pa lang yung boots. Try natin dito sa likod. Yeah, every time na meron kayong gagawing ano, every time ako pala, ito lang naman yung preference ko, may ginagawa kayong bagong section ng paint. Try nyo muna sa likod. Yan, tapos pag na-fix nyo na, pwede na kayo mag-start sa front. Hindi naman kailangan buo eh. Ano lang, mga sections lang. Parang organic, super organic yung ano, yung execution natin dito. Not straight, pero parang siyang vines. Kasi di ba buhay yung ano, yung symbiote sa living organism. Yan. Okay, next natin yung ano, yung white naman. Mag-add tayo ng white paint dito sa star niya kasi medyo natabunan na siya ng blue na dry brushing. Hindi naman kailangan ano to, base coat, pero ano lang, konting yan, dry brushing technique lang din. Yan, para makita yung star. And usually sa top part ako nag-start kasi nandyan yung tama ng ilaw. Tapos nasa ilalim kasi yung shadow. Kaya hindi na muna natin gagalawin yan. Okay, next step, mag-mix tayo ng light turquoise tsaka white para dito sa mga details ng veins or ng symbiote veins. Yan o, dito lalagyan natin yan ng mga dry brushing o kaya dadaanan natin ng parang mas manipis na coat ng light turquoise tsaka white para lang magkaroon ng highlight. Yan, try natin dito sa veins niya dito. Ayan o. Para lang nakikita. Para lang hiwalay siya dun sa sa blue na armor. Pwede rin dito. Pwede kayo mag-add ng highlights dyan sa kamay.
and knuckles. And pwede rin dito sa vein detail. Ayun, parang ano to, vein detail. Para dito. Ayan. Yan. Pwede rin dito sa likod. Yan. Marami palang veins dito. So, ito na yung status ng ating Venomized Captain America. Here's the shield. It is done. So, top coat na lang yung gagawin natin dito. Ito na yung likod with the leather straps. Leather paint dun sa straps. Kasi ito, hindi ko na... Parang naka-dry brush lang to. Itong red part na to. And then, we have the Venomized Captain America. It's all done. Yung tongue, may dry brush din ng red tsaka pink. Tapos, ito mas in-emphasize ko lang din yung white sa stars. And then we have the red stripes here. 1, 2, 3, 4. Parang siyang blood effects. And then you have the leather paint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sections na may leather paint. So yun na. And babalik naman tayo dito kay Black Panther naman. Venomized Black Panther naman tayo. So set this aside. Yan. Dito naman tayo. Ito na yung progress kay Black Panther. So iniwan natin siya. Medyo may dust lang na onte, pero the dust off lang natin yan. Ang next step dito, siguro kahit isang layer pa ng ng highlight using the lightest pink. Ito siguro pag mix natin dalawa, magenta tsaka hero paints na white. Ayan, try natin dito sa shoulder kasi dyan pinakamalakas ng tama ng ilaw eh. Ayan. Very light lang yung ating maganda na rin, tinatamaan yung mga veins ng white. Kakaroon ng muscle definition. Tapos dito rin sa may head, yan, sa lahat. Ito dito sa body. Ito mas kita dito sa stomach section. Ayan. Thighs. Knees. Hands. Napansin ko lang pala dito, hindi ko nasama sa review. Magkaiba pala yung texture nito. Ito pa yung ito pa yung original na Black Panther na kamay niya. Ayan. Tapos may texture din dito. Dito walang texture. So, ang galing ng sculpt ng ZD Toys dito. Kasi nandun na yung ito na yung perfect na canvas eh, di ba? Ito na yung canvas. Magpe-paint na lang tayo over it. Parang ito yung blank canvas talaga na ino-offer sa atin ng mga toy companies. Yun nga, Marvel Legends pwede rin naman eh, di ba? Gaganda na ng gawa, sobrang gaganda ng gawa. So meron kayo naisip na project, easily accessible lahat ng materials. Sa Shopee ko lang to lahat nabili. Tapos yung mga tutorials sa sa YouTube. Yan, sobrang daming tutorial sa YouTube. Alright, next step, balikan na natin yung mga sections na kailangan i-whiten. Tulad nitong eyes, itong kanyang parang necklace, itong mga arm guards, nails, tsaka itong mga toes niya. Unahin natin itong eyes. Siguro mga katatlong layer tayo dito.
Alright, next detail work na tayo using magenta ulit tsaka white. Pinaghalo ko lang para magkaroon tayo ng one level of highlight. Siguro mga more white pa. Mas maraming puti dapat pala. Siguro mga 80% white tapos 20% na magenta. Para lang dito sa mga areas na to, yung mga nakaangat. Pwede tayo mag dry brush dyan eh. Ayan. Ayan. Para mas lumitaw yung detail niya. So, tinatamaan ng ilaw. Pero don't worry about about kung saan talaga yung highlight. Kasi pwede naman magkaroon ng multiple sources of light eh. Alright, nalagyan na natin ng detail work yung mga veins dito. Using this brush. Super thin brush. Ayan. Pati dito sa likod. Ngayon gagawin natin, mag-add pa tayo ng additional detail. Kunwari, actually nag-mix ako ng, actually pa rin, magenta pa rin tsaka white. Mag-add lang tayo ng details such as a smaller section of, a smaller additional vein lang. So, mga ganyan. Para mas organic siya. Ayan. Mas maliliit lang to. Ayan. Something like that. Tapos sa buong katawan natin siya apply. Okay, so ito na yung itsura ng ating Black Panther. There we go. May mga mas maliliit na siyang mga veins. So gagawin na rin natin yan kay kay Captain America. Ayan, ito na siya. Mix lang tayo ng turquoise tsaka white. Tapos gawin natin dito sa part na to. Yan. Parang nagfo-flow yung para siyang kinakain pa rin ng symbiote. Or sinasapian siya ng symbiote. And dito sa technique na to, mas maganda kung medyo may tubig yung yung paint. Parang nagfo-flow siya. Ayan. Pwede niyong sundan yung ibang mga veins. Pwede rin kayong lumabas. Ayan. Para mas organic yung mga ugat niya. Okay, tapos na tayo mga ma'am sir sa paint ng Black Panther and Captain America. Sa Captain America, yun, may ginawa lang akong mga little upgrades dito. Yung mga veins, naglagay lang ako ng mga additional veins. Yun lang. Tapos, photoshoot ko ulit for the final product shots. Ayan. So, ito na yung progress natin. You have the shield. Yan, naglagay ako ng mga additional na mga veins para mas organic siya. Tingnan. Sa loob, yan. Tapos, ito na yung kanyang final shot, final product na status. Yan. You have the front. Yan. So, nag-add lang ako ng mga veins dito para mas detailed siya konti. Yan. Tapos dito rin, kung saan nagmi-meet yung leather boots tsaka yung symbiote, nilagyan ko ng mga veins. So parang yun yung transition point. Okay? Tapos dito naman kay Black Panther, ito yung kanyang alt hands. There we go. Tapos ito na siya. Yan. So ito yung front, the head, the tongue. Yung sa tongue, nilagyan ko lang ng color red and then dry brush with pink. I think this is done. Tapos na tayo mga ma'am sir. Ang last step na lang natin dito, gagawa na lang tayo ng top. I-spray na lang natin siya ng top coat. Pero tapos na to. This is done. So recap lang natin yung method kung paano siya ginawa. Unang-una yung flat top coat. Tapos pangalawa yung dry brushing one layer, yung darker blue, di naman darker purple. Tapos dry brush number 2, yung lighter version ng blue, and then lighter version ng purple. Tapos after nun, sectioning. Ito yung parang binalik ko yung white
Hindi. So, top coat, ulit-ulit, recap, top coat. So, yun yung nagiging primer natin. So, primer ng top coat, tapos black wash. Yun pala, nakalimutan ko. Black wash, and then, yun nga, dry brush 1 na dark color, tapos dry brush 2, yung lighter color. Tapos, sectioning, and then details. Yung sa details, pwede na kayo mag-ano doon. You can go crazy with the details kasi nandun na yung, doon na papasok yung mga maliliit na mga paint strokes na hindi ko na rin siya madidetalye kung paano ko siya ginawa kasi pabalik-balik ako eh. So you have to do, minsan ginagawa ko si Captain America, and then go back to Black Panther, Captain America, tapos nag-add ako ng detail dito, you have the leather, and pabalik-balik ako. So doon sa detailing na part, preference nyo na yan kung ano yung mas comfortable sa inyo, kung saan kayo mag-work. And then after all the details are done, ayan, check nyo na lang yung figure sa articulation. Ayan, articulate pa siya na maayos. Then take note lang sa mga gantong klaseng mga action figures na customized na. Please be careful sa pag-articulate sa kanila kasi nga customized na sila, hindi na sila stock. So may chance pa rin na magkaroon ng paint rub kasi kunwari dito sa mga parts na to, yan, na ano talaga siya, na may movement, di ba? Mayroong possibility na magkiskisan yung mga plastic na parts. Okay? So yun lang, take note lang sa mga custom na parts. Please be careful of articulating the action figures. And then what else? I think that's it. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye. Photoshoot natin to.